Nagliyab matapos araruhin ng isang SUV ang isang gasolinahan sa Clark, Pampanga. Sinagasaan din ng sasakyang minamaneho ng isang Koreano ang mga security personnel na sumit na sa kanya dahil hubot-hubad. Nakatutok si John Consulta. Sa kumalat na viral video, makikita ang isang SUV na hinaharang ng ilang security sa tapat ng isang hotel sa Clark Freeport Zone. Ang isang nakamotorsiklong pumapara sa kanya, bigla nitong sinagasaan. Nagmaniobra ang SUV. Nag-counterflow sa driveway ng hotel. Saka humarurot palayo. Sa isa pang video, makikitang na-corner ng mga humabol na security ang SUV sa isang gasolinahan sa loob pa rin ng Clark. Sinasabihan ng driver na lumabas ng sasakyan, pero sa halip na sumuko, inararo nito ang kaharap na gas pump. Naging mas tensyonado nang magliyab ang tuwambang gas pump. Ay! Ako! At patuloy na lumaki ang apoy. Rumesponde dito ang mga bombero. Within 4 minutes, tumating yung ating fire truck with the firemen of Clark Development Corporation at naapula nila yung sunog within 15 minutes. Ayon sa CDC, pasado alas 5 ng madaling araw nang makunan ang kahina-hinalang sasakyan na pumasok sa Clark at pumarada sa isang fire station sa Clark na nakatawag pansin sa mga bombero doon. Nilapitan niya at nung lumapit siya, natanawan niya na yung driver walang saplot sa katawan. So immediately, nireport niya sa aming command center. Nung lumapit yung fireman namin, unti-unti siyang umalis. Nakausap namin ng isa sa mga security personnel na muntik ng masagasaan. Kakatukin lang po sana namin para kausapin po. Binababan niya lang po yung bintana, maya-maya po. Muntik na po ako sagasaan, binarulot niya po yung sakyan niya. Nasagi po yung MC patrol ko. Ayon sa Clark Development Authority, ang driver ay isang 41-year-old na Korean national. Nagtatrabaho raw siya sa isang casino sa Clark at nakalive noon pang October 19. Dinala ang driver sa isang medical facility para gamutin matapos magtamo ng second-degree burns. Kasalukuyang siyang naka-hospital arrest. Pinailan siya ng attempted homicide, grave scandal, malicious mischief, resistance and disobedience. Ang reckless imprudence include resulting to damage to property. Sabi, 50 million daw yung amount ng damage to property doon sa gas station. Nang tanungin kung lasing o nasa impluwensya ng pinagbabawal na droga ang dayuhan, Yan yung inaalam natin sa ngayon. But we already requested that a drug test be conducted. Bakit siya nakahubad? Yan yung patuloy pa nating inaalam. sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang suspect na kasulukuyang nagpapagaling sa ospital. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Dahil sa ating pagbabayanihan, halos 50,000 nating kababayan na sinalanta ng Bagyong Christine ang naabutan natin ng tulong. Lubos po kami nagpapasalamat sa lahat sa inyo na nagpakita ng suporta at tiwala sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Grabe na po! Sus ko po! Tulong po! Tulong! Kaliwat ka ng mga pagbaha na halos abot bubungan na ng mga bahay. Mga landslide na kumitil sa buhay ng ilan nating mga kababayan. At mga sasakyan na stranded sa mga kalsada dahil hindi makatawid, dulot pa rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Yan ang iniwan ng Bagyong Christine sa bansa. Isa tuloy sa naging problema ng ating mga kababayang nasalanta ng bagyo ang mapagkukunan ng makakain. Kaya ang GMA Kapuso Foundation agad nagsagawa ng Operation Bayanihan sa ilalim ng probinsyang lubhang na apektuhan ng bagyo. Kahit pa umuulan at may baha, sinuong natin ito
matawid lang ang relief goods sa Batangas, Quezon at Camarines Sur. Kaya laking pasalamat po nung dumating sa amin na tulong. Pasalamat po talaga kami na laking tulong makakasalba sa aming pandalawang araw. Narating din natin ang 3 isolated na barangay sa Libon, Albay sa tulong ng presidential chopper na pinahiram ng Malacanang. Naghatid din tayo ng tulong sa Cagayan at sa Isabela kung saan naglandfall ang bagyong Christine. Mga kapuso, sa loob lamang ng 8 araw, nakapaghatid tayo ng tulong sa 46,280 na individual at nakapagpakain ng lugaw sa 1,050 na katao. Lahat pong ito ay naisakatuparan dahil sa tiwala at suporta ninyo at ng aming mga sponsors, donors, partners at volunteers. Salamat din po sa mga celebrity at vlogger na tumulong sa repacking ng relief goods. Buong puso po tayong magbayanihan para sa muling pagbangon ng ating mga kababayan. At sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, nakatakda po ulit magtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Bicol sa susunod na linggo para mamahagi naman ng maagang pamasko sa mga batang naapektuhan ng bagyong Christine. Samantala, nakahanda na rin po ang relief goods para naman sa Batanes. Hinihintay na lamang natin kung kailan available ang C-130 ng AFP dahil mabigat po ang mga relief goods. Nagkahabol ng paglilinis kanina, lalo ang mga binagyo. Kaya inasikaso muna ang pag-aayos ng gamit at kabuhayan. Tulad po sa Libon, Albay, nakatutok si Chino Gaston. Araw ng undas pero ngayon pa lang inaayos ng pamilya ni Arnel Quite ang puntod ng kanyang ina sa Libon Public Cemetery. Isa sila sa mga magsasakang nasalanta ng malakas na hagupit ng bagyong Christine. Kaya inuna muna nila ang paggapas ng mga binahang palay bago ito masira. Isa ang Libon sa mga bayan ng Albay na nakaranas ng matinding pagbaha at landslide at pagkaputol ng mga kalsada. Kanina, mangilan-ngilan lang ang dumadalaw sa kanilang mga yumao sa sementeryo. Kasi inuna mo po na namin yung palaya na nalubog sa baha. Mga 2 araw na kami nag-aani. Hindi pa nga tapos. Kaya ngayon pa lang kami nag-umpisa na magpintura. Ang ibang puntod ngayon pa lang din nililinis. Bakas pa ang mga palatandaan ng matinding baha sa semeteryo na katabi ay palayan. Maging ang mga caretaker ng semeteryo, ngayon pa lang tinatapos ang pagpintura ng ilang mga puntod. Dahil po sa baha ng bagyong Christine. Madaming mga putek po na galing sa bagyo. Binahapot dito hanggang taas ng ulo ng tao. Kakaunti man ang mga nagpunta sa semeteryo, kompleto naman ang mga emergency personnel mula sa BFP at AFP para itaguyod ang kaligtasan at kaayusan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Ikinadismaya ni na Jojo Nones at Richard Cruz ang resolusyon ng Justice Department na sampahan sila ng kaso kaugnay ng akusasyon ni Sandro Mulak. Kasong rape through sexual assault at 2 counts ng acts of lasciviousness ang isinampa matapos makita ng prosekusyon ang lahat ng elemento ng nasabing mga krimen ayon sa DOJ. Pero sabi ng 2 independent contractors sa pamamagitan ng kanilang abogado, ang mga inilatag na grounds ng DOJ ay hindi sumusuporta sa kanilang inilabas na findings. Kaya iaapela nila ito at posible ring maghain ng motions to quash. Kinwestiyon din nila ang ilang detalye sa inihaing kaso. Tinawag naman ng kampo ni Sandro na one step closer sa pagkamit ng hustisya para sa aktor ang desisyon ng DOJ. Patuloy rin anila silang lalaban para kay Sandro at maniniwala sa justice system para lumabas ang katotohanan at mapanagot ang mga anilay perpetrators. Sa pagdalaw sa mga puntod ng mga biktima ng extrajudicial killing ngayong taon, lalong maigting ang panalangin para sa hustisya ng kanilang mga kaanak.
Nabuhayan kasi sila ng pag-asa dahil sa muling pagbubukas ng investigasyon sa Duterte drug war. Yan ang tinutukan ni Marie Zumali. Sa dambana ng paghilom dito sa La Loma Cemetery, nakahimlay ang mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Kabilang dito ang kapatid at tiyuhin ni Roan na inalayan niya ng kandila at panalangin. Nagdadasal po kami na sana nalipas na po yung patayan noong 2016. Hinahangad po namin yung justisya ng mga mahal namin sa buhay. Hustisya rin ang dasal ni Jimmy Segovia para sa 17 anyos niyang anak na si Jonel at mga kaibigan nitong sina Sonny Espinosa at Angelito Soriano na pawang napatay sa police operation noong December 28, 2016. Tila nabigyan daw sila ngayon ng bagong pag-asa sa pagbuhay sa investigasyon sa war on drugs. Para akong kandilang nalusag eh. Tumungan luwa, parang bigla lang akong bumaksak din. Nakakita ko sila. Sa pinakamaraming tama, 13. Nararamdaman ko po na parang mabigyan ng sisa ng anak ko. Kanina, binasbasan ng nag-iikot na lay minister ang kanilang mga puntod. Sa buong maghapon walang patid ang dating ng mga dumadalaw sa kanilang mga kaanak sa sementeryo, kaya mahigpit ang seguridad na ipinatutupad. May nag-iikot ding medical and rescue personnel para magbigay ng libreng blood pressure at first aid sa mga nasugatan. Sa sobra pong init, yung pakiramdam ko po nag-iba po. Parang nahilo, medyo lumabo ang mata. Pahirapan naman ang pagpunta sa ilang mga patong-patong na puntod, bagay na tsinatsaga ng mga dalaw para sa alaala ng kanilang mga yumao. 27 years na siyang wala sa amin. Pero Yun pa rin, kahit pa naalala pa rin namin siya, yung mga pagmamahal niya sa amin. Bakit paraog? Nakaraan nga po, nadulas ako, nadusot ako sa butas. Kasi masaya kami pag nakikita namin yung pamilya namin, yung malamin sa buhay. Sa pag-iikot naman namin sa Tala Cemetery, tumambad ang ilang pang problema. Dito sa bahaging ito ng Tala Cemetery, makikita ang ilang mga nawasak na mga nitsyong gaya nito. Na kahit ito po, 2022 pa lang yumao, ay bumigay na mismong sementong nakatabon. Kaya na-expose na rin po ang mismong kabaong. Ikinababahala po ito ng mga otoridad dahil sa posibleng peligrong maidulot nito sa mga bumibisita rito sa sementeryo. Kakaroon po siya ng cause ng mga amoy at saka minsan may viruses na baka kumalat. Posible po na substandard po yung pagkakagawa ng nicho. No? Kung titingnan po natin na kulang po sa bakal at may posibilidad din po na kung nung na-expose na yan, nagkaroon po ng kinuha, maaaring kinuha po yung mga bakal dyan dahil meron pong mga hindi natin masasabi na mga nangangalakal din po dito sa loob ng sementeryo. No? Nakikipag-ugnayan na raw sila sa pamunuan ng Tala para matugunan ang ganitong mga problema. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Nabulabog ang mga bumisita sa Bagbag Cemetery sa Novaliches, Quezon City kanina. Sumiklab kasi ang sunog sa isang bahay na katabi ng sementeryo. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na mabilis kumalat. Pumutok na electric fan ang tinitignan ugat ng apoy. Paano magpo-focus sa pag-aaral o di kaya'y matutulog na maimbing kung araw-araw na may nakakabulakaw? Yan ang dinulog sa inyong Kapuso Action Man. Kaugnay sa itinayong firing range sa Sorsogon, natakaw disgrasya dahil muntik pang may tamaan ng bala. Sunod-sunod na putok ng baril ang araw-araw na bumubulabog sa barangay Bibingkahan sa lungsod ng Sorsogon na mula sa Kasanggayahan firing range. 8 a.m. hanggang 6 ng gabi ang operation nila daily. Ito nagbibigay ng peligro sa mga bata, lalo na sa mga residente, lalo na po pag weekend. Sumbong ng ilang residente, bakit nagkaroon ng firing range malapit sa elementary school at ilang bahay? Pag may operation dito, nagsasarado kami. Kasi sa lakas ng ingay, tapos nga, yung tingga minsan tumitilapon dito sa amin. Ang pangamba dyan, kay kung tumalsik ang bala, may tamaan na batit o kung sino man, kawawa. Nagpa-firing sila, pag tama ng yung mga bala, dito muntik na. Muntik na akong tamaan.
Ayon sa lokal na pamahalaan ng Sorsogon na nagbigay ng business at mayor's permit sa inireklamong firing range, wala pa raw silang natatanggap na reklamo laban sa Kasanggayahan Firing Range. Bagamat tumanggi silang magpaulak ng panayam sa Inyong Kapuso Action Man, nagpasalamat silang naiparating sa kanila ang sumbong. Magsasagawa raw sila ng komprehensibong review at verification ukol sa reklamo. Tiniyak nilang sasailalim sa kaukulang proseso ang pagresolba sa issue. Sumangguni rin ang Inyong Kapuso Action Man sa Philippine National Police Civil Security Group na nag-a-accredit naman sa mga shooting range sa bansa. May certain distance po ba itong mga klase ng firing range from elementary schools, residential area, ganyan? Actually, the requirements of accreditation ay yung kailangan lang po, yung firing range is not situated in a location where prone siya from security threat or attack ng insurgency. Of course, no, pagdating sa inspection, i-check talaga yung security protocols na na-observe dapat sa firing range. Bagaman nabigyan ng Certificate of Accreditation ang Kasanggayahan Firing Range hanggang Abril 2025. Mag-i-inspeksyon ang kanilang Regional Civil Security Unit dahil sa mga sumbong. Check talaga, baka nga naman talagang merong security protocols na hindi nasunod or yung safety ng residente or ng mga bata ay maaring at risk talaga kung mayroong makita na deficiency pagdating sa safety protocols, pwede pong magkaroon ng recommendation as to whether pwede bang mag-operate ang firing range na yan or baka merong kailangang adjustment sa operation ng firing range. Ayon sa presidente ng Kasanggayahan Gun Club Incorporated na si Marianito Frivaldo, taong 2008 pa umano nag-ooperate ang Kasanggayahan Firing Range. Binigyan din niya na legal ang kanilang operasyon at compliant siya sa requirements ng PNP. Bukas naman sila sa inspeksyon na isasagawa ng PNP hinggil sa reklamo. One night, nag-play dress-up ang ilan sa international and local stars para sa Halloween. At simple dinner treat naman ang party na inorganize ng Dongyan. Makichika kay Nelson Canlas. Mula sa blood-sucking vampire, Wicked Witch of the West ang peg this Halloween ng Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo. The wickedness continues in twos sa Alice in Wonderland get-up naman ni Selena Gomez. Kasama ang kanyang boyfriend na si Benny Blanco, dressed up as a Mad Hatter. There's another character in town dahil sabay-sabay tayong mag-ET sa annual pasabog na costume ni Heidi Klum. Giving A for effort si Heidi na halos di ma-recognize. Siyempre, hindi rin mawawala ang pop nostalgia this spooky season. Sounds familiar ba? Siya lang naman ang minahal ng lahat na si Jennifer Garner na nagbabalik bilang si Jenna Ring ng hit film na 13 Going on 30. Another legend is coming through, royalty pala. Si Phil-Am singer at Cat's Eye member Sofia La Portesa kasi nag-dress up bilang si Princess Mia from Genovia. May isa pang princess in town and it's the princess of pop herself, Britney Spears. Ang iconic OOTD na yan brought to you by Paris Hilton. But wait, there's more. Hindi rin magpapatalo ang iba pang stars, gaya ni Kim Kardashian na nagbihis ala albino alligator. May pa-prankster Halloween naman si Ed Sheeran sa kanyang monkey costume. Di rin pahuhuli ang ilang kapuso at sparkle stars. Si Cassie Legaspi, channeling her inner Alvina ng Mulawin. Feline fighter naman ang drama ni sparkle artist at cosplayer na si Myrtle Sarosa. Habang si Sparkle Beauty Queen Beatrice Luigi Gomez, scary joker ang atake. Very cute naman si Barbie Fortesa na naki-trick or treat kasama ang kanyang kapatid sa Chicago, Illinois. Dressed as a sexy character from the cartoons na Monsters, Inc. Ang Halloween ay dinaan naman sa simple ngunit espesyal na dinner ng Dante Squad para sa kanilang mga kaibigan.
Naki-ladies bonding si Yanyan sa kanyang mga kapwa kapuso leading ladies na sina Bianca Umali, Isabel Ortega, Julian San Jose, Kailin Alcantara at kaibigang si Dayan Medina. Si Dong naman, kasama sina Miguel Tan Felix, Raver at Trojan Cruz, Paul Salas, Ruru Madrid at mga pinsang sina Arthur Solinap at Carlo Gonzalez. Si Miguel, may cute bonding pa sa bunso ng Dongyan na si Sixto. No costumes required naman sina Gabby Garcia at Khalil Ramos na literal na namundok at nag-food trip sa Jade Dragon Snow Mountain sa China ngayong long weekend. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan, ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula pa rin dito sa Manila North Cemetery, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.